Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, makinig po kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman bago matapos ang buwan ng October. Maraming pensioners ang hindi alam na may dadating na 12,500 bonus at kung hindi ninyo alam kung paano ito makukuha, baka hindi kayo makasama sa listahan. Pero huwag kayong mag-alala, dito ako para ipaliwanag sa inyo lahat ng detalye ng malinaw at simple. Alam ko po na nakakapagod na ang paulit-ulit na pumila sa SSS o GSIS office. Nakakapagod na ang walang kasiguraduhan kung kailan dadating ang pera at nakaka-frustrate na ang mga balitang hindi malinaw. Kaya ngayong araw na ito, uupo tayo dito parang magkaibigan lang na nag-uusap sa ibabaw ng hapagkainan at ipapaintindi ko sa inyo ng puso sa puso ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa bonus na ito, kasama na ang 6 na malalaking updates mula sa SSS na direktang makakaapekto sa inyong monthly pension, sa inyong pamilya at sa inyong kinabukasan. Huwag ninyong palampasin ang video na ito dahil sa dulo, mayroon akong special tips kung paano ninyo mape-prevent ang mga pagkakamali na maaaring magdulot ng pagbaba o pag-hold ng inyong pensyon. Kaya magtimpla na kayo ng kape, umupo ng maayos at sabay-sabay nating pag-usapan ito ng masinsinan. Mga mahal kong kababayan, simulan natin sa pinakamahalaga at pinaka-exciting na balita. At ito ay ang 12,500 bonus na ipinagmamalaki ng ilang grupo at kinatawan ng gobyerno. Ngayon gusto kong maging tapat sa inyo, hindi ito automatic na ibibigay sa lahat ng pensioners. Mayroon pong mga qualifications na kailangan ninyong tuparin at dito nagsisimula ang malaking problema dahil maraming seniors ang naliligaw sa impormasyon. Ang totoo po, ang bonong ito ay bahagi ng iba't ibang programa ng gobyerno na pinagsama-sama kabilang ang social pension para sa indigent senior citizens at ang iba pang supplementary benefits na maaaring i-apply ng local government units o ng DSWD. Kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension na mas mababa sa 5,000 bawat buwan at kasama kayo sa listahan ng indigent senior citizens ng inyong barangay, mayroon kayong malaking chance na makakuha ng karagdagang tulong na ito. Pero tandaan ninyo, kailangan ninyong kumilos ngayon dahil ang processing period ay tumatagal ng ilang linggo at kung hindi kayo magre-register o mag-update ng inyong records bago matapos ang October, maaaring hindi kayo makasama sa unang batch ng payout na nakatakda sa Nobyembre o Disyembre. Ang tanong, paano nga ba ito makukuha at saan kayo pupunta para mag-apply? Sa unang hakbang ay pumunta sa inyong barangay hall at magtanong kung kasama kayo sa master list ng mga senior citizens na qualified para sa social pension program. Dalhin ninyo ang inyong valid ID, birth certificate o kahit anong proof of age at ang inyong SSS ID o pension booklet kung mayroon. Kung sasabihin ng barangay officer na wala kayo sa listahan, huwag agad sumuko. Magtanong kayo kung paano kayo makakapag-register bilang indigent senior citizen. Hindi po nakakahiya ito mga kaibigan. Ito ay isang karapatan na ibinigay ng batas para sa mga seniors na nangangailangan ng karagdagang suporta. Pagkatapos ninyong makumpleto ang mga requirements sa barangay, ang inyong datos ay ipo-forward sa Municipal o City Social Welfare Office at mula doon ay ipapasa ito sa DSWD para sa final validation. Ang proseso ay medyo mahaba kaya importante na simulan ninyo ito ngayon na. Habang hinihintay ang approval ng bonus, mayroon din akong 6 na major updates mula sa SSS na kailangan ninyong malaman dahil direktang makakaapekto ito sa inyong buhay ngayong 2025. Ang unang malaking update ay tungkol sa mandatory SSS contribution increase na epektibo na simula ng taong ito. Alam ko ang ilan sa inyo ay magsasabi, pensioner na po ako.
Bakit ako apektado? Pakinggan ninyo ako. Kung kayo ay may anak o apo na nagtatrabaho at nag-aambag sa SSS, ang kanilang monthly contribution ay tumaas na at ito ay may direktang epekto sa kanilang future pension at sa inyong pamilya. Ang contribution rate ay tumaas mula 14% patungo sa 15% at ang maximum monthly salary credit ay umabot na sa 30,000. Ibig sabihin, ang mga empleyado at employers ay mas malaki na ang binabayarang kontribusyon pero sa kapalit nito, mas mataas din ang pension benefits na makukuha nila pagdating ng panahon. Kung kayo ay may kaanak na self-employed o voluntary member, importante na pag-usapan ninyo ito sa kanila dahil maraming Pilipino ang hindi alam na ang pagbabayad ng tamang kontribusyon ngayon ay malaking tulong sa kanilang retirement mamaya. Ngayon, bakit ito mahalaga sa inyo na mga pensioners? Dahil kung kayo ay may asawa na hindi pa umabot sa retirement age o may dependent spouse benefit, ang increase na ito ay maaaring makaapekto sa computation ng kanilang benefits in the future. Yang pangalawang update ay tungkol sa new penalty system para sa hindi regular na pagbabayad ng SSS contributions. Muli, kahit na pensioner na kayo, kung mayroon kayong business o kayo ay self-employed at hindi pa kumpleto ang inyong contribution records, mayroon nang mas mahigpit na enforcement ng SSS. Ang mga penalties at surcharges ay mas mataas na ngayon at ang SSS ay may kakayahan ng mag-file ng legal cases laban sa mga employers o members na may malaking outstanding balance. Kung kayo ay dating self-employed at alam ninyong may mga unpaid contributions pa kayo, ito na ang tamang panahon para asikasuhin iyan. Bakit? Dahil ang inyong pension amount ay nakadepende sa bilang ng months na nag-contribute kayo. Kung kulang ang inyong records, mas mababa ang pension ninyo. At sa mga kasong sobrang laki ng unpaid contributions, maaaring masuspend temporarily ang inyong pensyon hanggang sa ayusin ang problema. Huwag ninyong hayaan na mangyari ito. Pumunta sa nearest SSS branch, mag-pass ng appointment online kung kailangan at ayusin ang lahat bago pa lumala. Ang pangatlong update na dapat ninyong malaman ay ang bagong digitalized system ng SSS para sa loan applications at pension claims. Mga kaibigan, ngayong 2025, ang SSS ay lumalaki na ang push towards online transactions. Mayroon na silang My SSS portal at mobile app na pwede ninyong gamitin para mag-check ng pension status, mag-update ng contact information, at mag-apply ng salary loan o calamity loan kung kayo ay qualified. Para sa mga pensioners na mahina na ang katawan at hirap ng pumila ng mahabang oras, ito ay napakagandang balita. Pero ang problema, maraming seniors ang hindi marunong gumamit ng technology. Kaya ang payo ko, kung hindi kayo sanay sa cellphone o computer, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo. Patulong ninyo silang mag-register ng account para sa inyo. Ang My.SSS account ay kailangan ng valid email address at mobile number. At pagkatapos ninyong ma-verify ang account, makikita ninyo na ang lahat ng inyong SSS records, contribution history, at pension payment schedule. Ito ay napaka-convenient at ito ay paraan din para maiwasan ang mga scammer na nangongolekta ng pera gamit ang pangalan ng SSS. Kaya ang ikapalat update ay medyo sensitibo, pero kailangan kong sabihin sa inyo dahil ito ay nakakaapekto sa maraming pensioners. Ngayong taon, ang SSS at GSIS ay nagsagawa ng massive audit ng kanilang pension records para hanapin ang mga ghost pensioners o mga taong patuloy na tumatanggap ng pensyon kahit na pumanaw na ang orihinal na pensioner. Ito ay malaking problema dahil maraming pamilya ang patuloy na nagwi-withdraw ng pensyon ng kanilang namatay na magulang o asawa nang hindi nagre-report sa SSS. Ngayon, kung kayo ay may kakilalang pensioner na pumanaw na, kailangan ninyong i-report ito agad sa SSS para maiwasan ang legal problems. Kapag nahuli ng SSS na may nag-withdraw pa rin ng pensyon ng namatay na,
ang pamilya ay maaaring kasuhan at pipilitin na ibalik lahat ng pinaghiwalay na pera kasama ang interest at penalties. Ito ay hindi biro, mga kaibigan. Maraming pamilya na ang nagsuffer ng malaking problema dahil dito. Ang tamang proseso ay pumunta sa SSS branch with death certificate, valid IDs, at iba pang supporting documents at mag-file ng death claim benefit para sa mga legal beneficiaries. Huwag kayong matakot na mag-report dahil ang SSS ay may death benefit na pwedeng makuha ng eligible dependents at ito ay mas malaki pa kaysa sa isang buwang pensyon. Ang ikalimang update ay tungkol sa pension loan program na muling binuksan ng SSS. Mga kaibigan, kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension at kailangan ninyo ng emergency funds para sa medical expenses, home repairs, o iba pang importanteng gastusin, maaari kayong mag-apply ng pension loan. Ang maximum amount na pwedeng i-loan ay umaabot sa 2 beses ng inyong monthly pension at ang repayment ay automatic deduction sa inyong monthly pension sa loob ng 2 taon. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 5,000 bawat buwan, pwede kayong humiram ng hanggang 10,000. Ang interest rate ay mas mababa kaysa sa private lending institutions at ang proseso ay mas simple. Pero tandaan, kapag nag-loan kayo, ang inyong monthly pension ay bababa temporarily dahil sa deduction para sa repayment. Kaya mag-isip muna kayo ng mabuti kung kaya ninyong mabuhay sa mas mababang monthly income habang binabayaran ang loan. Huwag kayong mag-loan kung hindi talaga kailangan dahil ang pensyon ninyo ay para sa inyong pang-araw-araw na gastusin, hindi para sa luho o hindi mahalaga na bagay. Ang ika-6 na update, anito ay napakahalaga, ay ang bagong schedule ng pension payout para sa remaining months ng 2025. Ang SSS ay nag-announce na ang pension payment dates ay medyo mag-shift dahil sa mga holidays at banking schedules. Para sa mga pensioners na tumatanggap ng pension through bank deposit, ang usual na schedule ay first week ng buwan, pero dahil sa mga long weekends at special holidays sa Nobyembre at Disyembre, mayroon pong ilang araw na delay. Ang payo ko, mag-check kayo regularly ng inyong bank account o pumunta sa SSS website para tingnan ang official payment calendar. Para naman sa mga tumatanggap ng pension through UMID card ATM o SSS disbursement accounts, same din, mag-expect ng slight delays. Kaya importante na magplano kayo ng budget ninyo ng maaga. Huwag kayong mag-rely na exactly sa unang araw ng buwan ay nandyan na ang pera ninyo, lalo na sa panahon ng holidays. Magtabi ng konting emergency funds kung kaya para hindi kayo mawalan ng pagkain o gamot kung sakaling madelay ng ilang araw ang payout. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang ilang practical tips para sa inyong pension management dahil maraming seniors ang hindi marunong mag-budget at nauubos agad ang pera sa simula pa lang ng buwan. Una, gumawa kayo ng simple na listahan ng inyong fixed expenses every month. Isulat ninyo ang bayad sa kuryente, tubig, bigas, gamot, at iba pang essentials. Pagkatapos, para sa mga hindi regular na expenses tulad ng birthday ng apo o emergency repair, magtabi ng maliit na halaga every month sa isang sobre o separate na bank account. Pangalawa, kung kayo ay tumatanggap ng pension na higit sa 10,000 bawat buwan, pag-isipan ninyong mag-invest ng portion sa cooperative o time deposit para lumaki kahit konti ang inyong pera. Pangatlo, huwag kayong mahihiya na humingi ng senior citizen discount sa mga tindahan, drugstores at ospital. Ito ay inyong karapatan at malaking tulong ito sa inyong budget. Sa pagwawakas, mga mahal kong kababayan, ang 12,500 bonus at ang 6 na major updates na ito ay bahagi lamang ng mas malaking picture ng inyong retirement life. Ang importante ay kayo ay informed, kayo ay prepared, at kayo ay may plano. Huwag kayong magatubili na magtanong sa SSS o GSIS office kung may mga bagay na hindi ninyo maintindihan.
Huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong sa inyong pamilya o sa mga trusted friends. At lalo na, huwag kayong papalinlang sa mga taong nangongolekta ng pera at nangangako ng instant benefits. Lahat ng legitimate na SSS transactions ay libre at transparent. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ingatan ninyo ang inyong pera, at laging tandaan na kayo ay may karapatan bilang senior citizens ng Pilipinas. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo.